Nakatanggap tayo ng 2 milyong yuan mula sa demolisyon. Tig-1 milyon ang 2 anak natin. Sa tingin mo okay lang ba? Kung ano ang gusto mo. Pero na-demolish na ang lumang bahay natin. Pareho na tayong matanda. Kanino tayo titira? May ideya ang panganay natin. Magkahiwalay muna tayo ng tira. Pupunta ako sa bahay ng panganay. Ikaw naman sa bahay ng pangalawa. Para hindi gaanong mabigat sa 2 anak. Sige. Kung ano ang desisyon mo. Mahigit 40 taon na tayong magkasama. Hindi pa tayo kailanman nagkahiwalay ng tira. Medyo hindi mapalagay ang loob ko. Hindi naman ibig sabihin hindi na tayo magkikita. Kung mamimiss mo ako, tawagan mo lang ako. Sinong mamimiss ka? Nag-aalala lang ako na baka sumakit ang ngipin mo at walang mag-alaga sa iyo. Konting rayuma lang ito. Hindi naman ito nakamamatay. Tay, naimpake mo na ba ang mga gamit mo? Naghihintay na si Jangwoo sa kotse. Hindi ba ako dapat sa inyo titira? Biglang nagbago ang plano. Mahina ang katawan ni Mama. Malapit sa ospital ang bahay ng pangalawa. Mas makakabuti kung doon muna si Mama. Malakas naman si Papa. Kaya sa amin siya titira. Pero ang mga ngipin ng Papa mo, huwag kang mag-alala. Hindi naman namin pababayaan si Papa. Sige na. Pareho lang naman kung kanino tayo titira. Ma, tara na po. Inihanda na po namin ang kwarto para sa inyo. Ma, may hagdanan po sa pintuan. Dahan-dahan lang po kayo. Tandaan mong tawagan ako mamayang gabi, ha? Alam ko na. Sige na, umalis ka na. Nasa bulsa ng jacket mo ang gamot sa ngipin. Kung sumakit, inumin mo. Huwag mong tiisin. Sige na, umalis ka na. Kung magtatagal pa tayo dito, dilim na. Tiyak na gutom ka na sa biyahe. Tikman mo kung tama ang timpla. Sige. Ma, kumain pa po kayo. Saang kwarto ako matutulog? Huwag ninyong paalisin ang bata sa kwarto para sa akin. Okay lang sa akin na matulog sa sofa. Hindi pwede. Ang kwarto sa silangan ang may pinakamagandang sikat ng araw. Simula ngayon, kwarto nyo na po iyon. Nakakahiya naman at nakakaabala ako sa inyo. Ma, kapag sinabi nyo pa po iyan, magagalit ako. Sige. Hindi na po ako magsasalita. Pero bakit hindi po kasama si Papa? Biglang pinalitan ng ate mo. Sabi niya malapit kayo sa ospital. Kaya ako raw ang dapat tumira rito. Ang papa mo naman ay sa panganay. Siya na rin ang nagpresenta na alagaan si Papa. Pamilya naman sila. Pareho lang naman kung sino ang mag-aalaga. Tama rin naman. Kumain na muna tayo. Huwag nating alalahanin si Mama. Hindi ko alam kung kumain na ba ang papa mo. Tatawagan ko si Kuya. Huwag mo nang tawagan. Kaka-rating lang namin tapos tatanong ka agad. Para namang wala tayong tiwala sa kanila. Nag-aalala lang ako kay Papa. Siya na mismo ang tatawag mamayang gabi. Saan ko ilalagay ang mga gamit ko? May inihanda kaming folding bed doon. Diyan muna kayo matulog pansamantala. Walang bintana ang kwartong ito. 3 lang ang kwarto sa bahay. Isa para kay Xiaobao, at isa para sa amin. Gagawin pong opisina ang kabilang kwarto. Matutulog lang naman po kayo sa gabi. Bakit kailangan pa ng kurtina? Tatay, pagkalipas po ng ilang panahon, aayusin ko po ang opisina. Huwag na. Ayos na ito. Tatay, kumain na po kami ng tanghalian. May natirang kanin po sa kaldero. Kayo na pong magpainit. Lily, bakit wala kang itinirang ulam para kay tatay? Paano ko naman malalaman kung anong oras siya darating? May atsara sa refrigerator. Hindi ba siya pwedeng kumain yun? Pwede naman, gustong-gusto ko ang atsara. Magpiprito po ako ng 2 itlog para sa inyo. Ang mga itlog ay para po kay Xiaobao bukas ng umaga. Huwag na, hindi ako gutom. Kakain na lang ako ng natirang kanin. Pagkakain po ninyo, hugasan po ninyo ang mga plato. Hindi po pwedeng pag-iwanan ng maruruming plato ang kusina natin. Kasi nilalanggam. Sige. Tatay, may kailangan po akong asikasuhin sa kumpanya. Mauna na po ako. Sige na, huwag mo na akong intindihin. Tatay, may mga bagay po muna ako na nais kong linawin sa inyo. Sabihin mo, kaming mas bata, iba ang aming mga nakagawian kaysa sa inyo. Sa umaga po, huwag kayong masyadong maingay pagbangon. Huwag po kayong manood ng telebisyon pagkatapos ng 9 ng gabi. At pagkatapos pong gumamit ng banyo, dapat panasan ninyo ito. Sige. Tatandaan ko lahat. Huwag din po ninyong galawin ang mga gamit sa balkonahe. Bawal pong higa ng sopa sa sala. Ang mga importadong prutas sa refrigerator ay binili po para kay Xiaobao. Sabihin po ninyo ng maaga kung may gusto kayong kainin. Sige po. At pagpasok po ninyo ng bahay, magpalit po kayo ng sapatos. Ang bawat baldosa po ay nagkakahalaga ng ilang daan. Kapag nagasgas, mahirap ipaayos. Naiintindihan ko po, kayo na pong kumain.
Swerte na pong may makain. Huwag na po kayong mapili. Mahal, kumain ka na ba? Sanay ka na ba sa bahay ng panganay natin? Kumain na, masarap naman ang mga pagkain. Nilutuan ako ni Jang Woo ng isda, may nilaga pa siyang buto-buto. Talaga? Kaya ba nangipin mo ang buto-buto? Hindi naman sumasakit ang ngipin ko ngayon. Malamig ba sa kwarto? Hindi malamig, mainit-init naman sa loob. Malambot ba ang higaan? Malambot, mas komportable kaysa sa lumang kama natin. Mabuti naman, mababait din sa akin ang mag-asawa ng pangalawa. Malambot ang pagkaluto ng mga pagkain. Malinis din ang kwarto. Sige, huwag kang mag-alala, Yufu. Bakit? Miss na kita. Matanda na tayo. Ano pa ba ang dapat isipin? Noong bata pa tayo, pumupunta ka sa ibang lugar para magtrabaho. Nakakaasa pa akong uuwi ka tuwing bagong taon. Ngayon nasa iisang syudad naman tayo. Pero kahit magkita man lang, kailangan pang hintayin na may oras ang mga bata. Huwag kang umiyak, hindi maganda kung marinig ng mga bata. Hindi ako umiiyak. Mahigit 40 taon na tayong magkasama. Alam ko na kung umiiyak ka o hindi. Mahal, sabihan na kaya natin ang mga bata. Magkasama na lang kaya tayo. Kakaayos pa lang, magbabago na naman tayo. Mahihirapan ang mga bata. Tumira muna tayo rito sandali, saka na natin pag-usapan. Inapi ka ba nila? Hindi naman. Mabuti naman sa akin si Jang Woo. Bakit parang ang hina ng boses mo? Kakatapos lang kumain, inaantok ako. Huwag mo nga akong lokohin. Guilan. Kailan ba kita niloko? Matulog ka na. Bukas tatawagan ulit kita. Sige, susundin kita. Ma, bakit po kayo umiiyak? Hindi ako umiiyak. May pumasok lang na buhangin sa mata ko. Saan naman po galing ang buhangin sa loob ng bahay? Matanda na kasi ako. Madali na akong magluha. Hayaan mo na ako. Matulog ka na, Ma. Si Papa, hindi po ba maganda ang kalagayan niya kina Kuya? Ayos lang naman. Sabi ng Papa mo, kumain daw sila ng isda, at kumain din daw siya ng spare ribs. Masakit po ang ngipin ni Papa, pati mani hindi niya makagat. Paanong makakakain ng spare ribs? Baka naman malambot na malambot ang pagkakaluto. Tatawagan ko po si Papa. Huwag na. Kapag nalaman ng Papa mo na umiiyak ako, mag-aalala na naman iyon. Ma, magpahinga na po muna kayo. Kanina narinig kong umiiyak si Mama habang tumatawag. Buong buhay niyang nakasama si Papa. Tapos bigla silang maghihiwalay. Tiyak na napakahirap niyan sa kalooban niya. Bakit naman po biglang nagbago ng plano si Ate Lily? Ang usapan, si Mama ang pupunta kina Kuya. Si Papa naman ang pupunta sa atin. Bakit naman po nagbago sa huling minuto? May sasabihin sana ako sa iyo, pero hindi ko alam kung dapat ba. Ano pa ba ang itinatago mo sa akin ngayon? Nagpatumpik-tumpik ka pa. Ilang araw na ang nakalipas, tinawagan ako ni Ate Lily. Sabi niya, mahina raw ang pangangatawan ni Mama. Laging may iniinom na gamot. Kapag sa kanila tumira, gastos daw at alalahanin. Matibay pa naman daw si Papa. Kaya pa raw tumulong sa pag-aalaga ng bata. At kaya pa raw gumawa ng mga gawaing bahay. Kaya gusto raw nila si Papa ang kunin. Anong klaseng pag-iisip yan? Hindi niya kukunin si Papa para alagaan sa pagtanda. Ang gusto niya ay isang libreng kasambahay. Hindi rin ako pumayag noon. Pero sabi niya, iyon daw ang gusto ni Kuya. Tatanungin ko nga si Kuya ngayon. Tatanungin ko sa telepono. Aaminin ba niya iyon? Kung gayon, pupuntahan ko siya bukas ng personal. Sasama ako sa iyo. Nandito rin si Mama. Dito ka na para alagaan siya. Dahil ako ang manugang nila. Kaya nga mas dapat akong sumama. Pinalaki kayong magkapatid ng mga magulang ninyo. Hindi para paghatian sila ng ganito. Na parang mga gamit lang na pinaghatian ninyo. Bukas ng madaling araw, pupunta tayo sa bahay ni Kuya. Maaga pa po, 5 pa lang ng umaga. Ano pong ginagawa ninyo? Nauhaw ako, lumabas ako para uminom ng tubig. Pwede po bang hinaan ninyo ang paglalakad? Kagabi, sumulat si Xiaobao ng takdang aralin hanggang alas 11. Natutulog pa po siya ngayon. Pasensya na, mag-iingat ako sa susunod. Kung gising na rin lang naman po kayo, magluluto na rin ako ng lugaw. Tapos maglalaga ako ng 2 itlog. Pasok si Xiaobao ng alas 7, huwag natin siyang malate. Sige. 2 itlog lang ang ilaga, huwag na dumami. Alam ko na po. Pa, bakit po hindi kayo sumabay sa pagkain? Hindi ako gutom. May lugaw pa sa kaldero, Lolo.
Kumain ka rin po. Sabi ni Papa hindi siya gutom. Sige na, kumain ka na. Papa, halos hindi po kayo kumain kahapon ng tanghali. Paano naman po kayong hindi kakain ngayong umaga? Maliit lang ang sikmura ko. Makakaraos din ako sa isang siopaw mamaya. Papa, ihahatid ko po si Xiaobao sa eskwela mamaya. Hindi naman po kalayuan ang eskwela. 10 minutong lakad lang po. Hindi pa po ako pamilyar sa daan dito. Sundan nyo lang po ang GPS. Busy po sa trabaho ang mga kabataan. Dito po kayo nakatira. Kailangan nyo rin pong tumulong sa bahay kahit paano. Kaka-rating lang po ni Papa. Lily, may mali ba akong sinabi? Ibig mo bang sabihin ay pinapanta natin siya? Para lang magpakasasa siya araw-araw. Ako na lang po ang maghahatid. Lolo, samahan ko po kayo. Mabuti pa ang panganay kong apo, nakakaunawa. Ano pong nangyari sa binti ninyo? Wala po ito, napabilis lang ang lakad. Bigla pong sumakit. Kayo po ba ang ama ni Jiang Wuo? Hindi ko po kayo nakitang nakatira dito dati. Kaililipat ko lang po ilang araw na ang nakalipas. Mapalad po ang anak ninyo. Pagdating ninyo, kayo na agad ang naghahatid sundo sa bata. Wala naman po akong ibang ginagawa. Parang hindi po maganda ang inyong kulay. Sinasakit po ba ang ngipin ninyo? Wala po ito, karaniwan na sa katandaan. May dental clinic po sa unahan. Bakit hindi po kayo magpakonsulta? Magastos po magpagamot ng ngipin. Titiisin ko na lang po ito. Kakahati lang po ng 2 anak ninyo, ng 2 milyong yuan na bayad sa demolisyon. Tapos hindi pa nila kayo mapagpa-ospital para sa ngipin. Hay! Hindi po alam ng mga bata. Hindi ko po sinabi sa kanila. Bilang magulang, ayaw po nating maging pabigat sa mga anak. Pero kapag bumigay na po ang katawan, mas malaki pa po ang magagastos sa huli. Salamat po, pag-usapan natin sa susunod. Bakit po kayo natagalan? Pagkapasok po ng bata sa silid-aralan, hindi ko na po mahanap ang daan pabalik. Napaligaw po ako. May GPS naman po ang telepono ninyo Napakaliit po kasi ng mga letra, hindi ko mabasa. Magdala po kayo ng salamin sa susunod. Natagalan tuloy ng husto. Wala pa po akong nabiling ulam. Ano po ang pananghalian natin? Bibili po ako ngayon. Huwag na po, baka tanghali na kayo makabalik. May noodles po sa ref, kayo na lang po ang magluto. Uuwi po ba si Jiang Wuo ng tanghali? Busy po siya sa trabaho, hindi siya uuwi. Magluto lang po kayo ng kaunti. Pag may natira po sa gabi, wala nang kakain. Ano pong kakainin ninyo? Lalabas po ako para kumain kasama ang mga kaibigan ko. Sige po, magluluto ako ng 1 mangkok, at pagkatapos nyo pong kumain, pakimap naman po ang sahig. May bisita po ako mamayang hapon. Hindi po maaaring maalikabok ang bahay. Sobrang sakit po ng ngipin ko. Pwede po bang mamaya na lang ako mag-mop? Papa, hindi po sa pinagsasabihan ko kayo. 2 araw pa lang po kayo rito. Bakit po ang dami ninyong sakit? Pinaghahatid ko lang po kayo ng bata. Sasabihin niyo pong masakit ang binti ninyo. Pinaglalampaso kayo ng sahig. Sabi pa ninyo sumasakit ang ngipin ninyo. Hindi naman sa ayaw kong magtrabaho. Talagang masakit lang po. Kung masakit, uminom ka ng gamot. Pati ilalim ng sofa, lampasuhin mo ng husto. Huwag mong sisigarin ng mop basta-basta. Alam ko na. Oo nga pala, huwag masyadong maraming tubig. Ito ay imported na ceramic tile. Masisira kung mabababad ng matagal. Nandito na po ako. Tatay, anong ginagawa ninyo? Wala naman. Wala akong ginagawa. Tumutulong lang magpunas ng sahig. Tatay, napakalamig ng sahig. Bakit nakaluhod kayo habang nagpupunas? Mas malinis kasi kapag ganito. Anong nangyari sa mukha ninyo? Namaga, sumasakit na naman ba ang ngipin ninyo? Hindi masakit. Ganyan na nga ang pamamaga. Sinasabi pa ninyong hindi masakit. Bakit kayo naparito? Kung hindi kami pumunta, hindi namin malalaman na ganito pala ang pag-aalaga ninyo kay tatay. Paano namin siya inalagaan? Pinakakain, pinatitira, pinagagawa ng kaunting gawaing bahay. Anong problema doon? 70 years old na si tatay. Namaga na ang mukha dahil sa sakit ng ngipin. Pinagluluhod mo pa siya sa sahig para magpunas.
Pinagamit ko siya ng mop. Siya ang may gustong gumamit ng basahan. Jianmen, Xiaomei, huwag kayong mag-away. Kusang loob ko pong ginagawa ito. Tatay, sa lagay pong ito, kayo pa ang nagtatanggol sa kanila. Bakit kayo nag-aaway bilang isang pamilya? Narinig mo ba? Si tatay na rin mismo ang nagsabing okay lang. Pumunta pa kayo rito para manisi. Para kayong napakabuti ninyong mga anak. Kami ba ay mabubuting anak o hindi? Wala kang karapatang maghusga. Ito lang ang itatanong ko sa iyo. Ganyan nakasakit ang ngipin ni tatay. Bakit hindi mo siya dinala sa ospital? Hindi niya sinabi sa akin. Sinabi niya sa iyo kanina na sumasakit ang ngipin niya. Ano ang sinagot mo? Sabi lang niya ay bahagyang masakit. Bahagyang masakit pero ganyan ang pamamaga ng mukha. Kung gayon, ano ang gusto ninyong mangyari? Sa tingin ba ninyo ay hindi namin siya inalagaan ng maayos? Kunin na lang ninyo siya. Sige. Naparito kami ngayon para sunduin si tatay. Jianmen, huwag kang padalos-dalos. Tatay, hindi ito padalos-dalos na pagpapasensya. Hindi ko hahayaang patuloy kayong magtiis. Pangalawa, pagpasok ninyo pa lang ay nag-aaway na kayo. Nasa bahay ka lang pala. Noong nakaluhod si tatay sa pagpupunas ng sahig, nasa loob ka lang ng bahay. May video conference ako, hindi ko napansin. Hindi mo ba napansin ang pamamaga ng mukha ni tatay? Hindi mo ba napansin na hindi siya kumain? Si tatay na rin ang nagsabing hindi siya gutom. Kuya, ganyan na si tatay mula pagkabata natin. Kung iisa lang ang tinapay sa bahay, sasabihin niyang hindi siya gutom. Kung iisa lang ang payong kapag umuulan, sasabihin niyang hindi siya takot mabasa. Kapag may sakit siya, sasabihin din niyang wala lang iyon, hindi siya gutom. Dahil ba sinabi niyang hindi siya gutom, wala na tayong. Talaga bang hindi mo siya pinapakain? Naging abala ako sa trabaho kamakailan. Ang pagiging abala ay hindi dahilan para maging walang pusong anak. Huwag mo akong pangaralan dito. Kinuha namin ng 1,000,000 yuan, kaya kami ang may pananagutang mag-alaga kay tatay. Ang kasunduan ay sinang-ayunan mismo ni nanay at tatay. Ang 1,000,000 yuan na iyon ay ibinigay sa atin ng ating mga magulang. Hindi ito bayad para sa kanilang pagkatao. Ang ganda pakinggan. Maaari ninyong isama si tatay. Ngunit linawin natin ng maaga. Kayo na ang baalang mag-alaga kina nanay at tatay sa kanilang pagtanda. At kailangan ninyong ibalik ang 1,000,000 yuan na iyon. 2 araw pa lamang naninirahan sa inyo si tatay. Itinuturing na ninyong sa inyo na. Ang 1,000,000 yuan na iyon, ibinigay na sa amin ng pera. Kaya sa amin na ito. Hindi namin kailangan ng pera. Nay, tay. Jianmen, huwag kang magsalita ng padalos-dalos. Ang dalawang matanda ay may mga gamot at pagpapagamot. Marami pang gastusin sa hinaharap. Alam ko. Magkano ba ang kinikita mo sa isang buwan? At magkano naman ang kinikita niya? May mga anak pa kayong dapat buhayin. Kung talagang isasama ninyo si nanay at tatay, paano ninyo ito kakayanin? Kahit simple lang ang pagkain, araw-araw ay isang araw pa rin. Hanggat may makakain kami, hindi namin hahayaang magutom si nanay at tatay. Maganda iyan pakinggan ngayon. Pero kapag ang mga matanda ay nakahiga na sa karamdaman, tingnan natin kung matatagalan ninyo. Ito ay bagay na naming mag-asawa. Huwag na kayong mag-alala. Kung paano natin tratuhin ang ating mga magulang ngayon, gayon din ang magiging trato sa atin ng ating mga anak sa hinaharap. Ang pag-aalaga sa magulang ay hindi negosyo. Hindi dapat ito kalkulahin kung kikita o malulugi. Tatay. Ito po ang silid na inihanda nila para sa inyo. Basta may higan ayos na. Walang bintana. Wala man lang aparador para sa mga damit. Matatawag ba itong silid? Maliit lang ang bahay. Ito lang ang nagawang ayos. May silid-aralan kayo. Mayroon ding silid para sa mga damit, pero si tatay ay pinatulog ninyo sa bodega. Iyan ang sinasabi mong walang lugar. Jianmen. Tama na muna iyan. Tay, umuwi na po tayo sa amin. Jianguo. Ano sa palagay mo? Tay, kung gusto po ninyong pumunta sa bahay ni Jianmen ng ilang araw. Sige po. Anong ilang araw? Kapag umalis siya ngayon sa pintuang ito,
Huwag na siyang babalik pa. Sige. Hindi na ako babalik para maging pabigat sa inyo. Tay, hindi ko po iyon sinasadya. Jang-woo, noong bata ka at nilanat. Binuhat kita ng mahigit 10 milya papuntang ospital. Noong panahong iyon, nakasandal ka sa akin, at tinanong mo kung pagod na ba ako. Sabi ko, hindi ako pagod. Ngayon, tinanong mo ba ako kahit isang beses kung ako ba ay nasasaktan? Tatay. Ang 1,000,000 yuan na ibinigay sa iyo na iyon. Mula ngayon, mamuhay ka ng maayos. Huwag na kayong mag-away ng kapatid mo dahil sa pera. Tay, umuwi na po tayo. Naghihintay po si nanay. Tay, hindi pa ba ninyo kayang iwan si kuya? Ang palad at likod ng kamay ay pawang laman. Hindi naman sa ayaw na. Hindi nyo po siya masisisi. Wala namang silbi ang manisi. Ako ang nagkulang sa pagpapalaki sa kanila. Tatay. Hindi nyo po kasalanan. Ibinigay nyo na po ni nanay ang lahat ng kaya niyong ibigay. Yun na nga po, dahil napakadali niyong magbigay. Inakala tuloy nilang natural na lang yun. Tatay. Yung 2,000,000 yuan. Wala man lang kayong itinira kahit piso. Lahat binigay nyo po. Pati pampagamot nyo po ni nanay. Hindi nyo ipinag-gate sa sarili nyo. Ang akala po ninyo kapag naibigay na ang pera, sasagutin na nila ang pag-aalaga sa inyo. Tatay, ang pag-aalaga sa magulang ay nasa puso, hindi sa pera. Xiaomei. Madali lang mag-uwi ng isang matanda. Pero ang mag-alaga ng 2 matanda, hindi yan biro, hindi lang isang araw. Tatay, hindi po ako nagbibiro. Simple nga lang po ang pamumuhay namin. Hindi namin kayo mapapakain ni nanay ng mag-agarang pagkain araw-araw. Pero kung gamot, iinumin po natin. Kung kailangang magpagamot, magpapagamot po tayo. Hinding-hindi namin kayo hahayaang magtiis. Kung magbabawas ako ng 2 kahan ng sigarilyo, may pandagdag na tayong 1 sako ng bigas. Kung hindi ako kakain sa labas, may pambili na po kayo ng gamot, tatay. Malalampasan din natin to. Hindi po kayo nagkamali sa pagpapalaki sa akin. Saan kayo nanggaling? Bakit ngayon lang kayo nakauwi? Nanay, tingnan niyo po kung sino ang dumating. Yufu. Mahal ko. Nakabalik na ako. Anong nangyari sa mukha mo? Wala naman. Sabi mo wala, namamaga na ng ganyan. Aray. Sumasakit na naman ba ang ngipin mo? Uminom ka na lang ng gamot. Jianman, anong nangyari sa tatay mo? Nanay, huwag po muna kayong mag-alala. Hindi po kasi sanay si tatay na tumira kina kuya, kaya inuwi na po namin siya ni Xiaomei. Anong di sanay? Pinahirapan ba nila ang tatay mo? Hay. Huwag po kayong mag-isip ng kung ano-ano. Nanay. Ang sakit po ng ngipin ni tatay, hindi na makakain. Pinagluluhod pa po siya ni Ate Lily para maglinis ng sahig. Ano? Hindi ba sabi huwag sasabihin sa kanya? Tatay. Hindi na po natin dapat itago pa kay nanay. Ikaw talaga, matandang to. Hindi ba't sabi mo sa telepono, kumain ka ng isda at buto-buto? Ayokong mag-alala ka. Sabi mo pa malaki at mainit ang kwarto. Huwag ka nang umiyak. Nandito na naman ako, di ba? Kasalanan ko lahat to. Noong una pa lang, hindi ko na dapat, pinayagang maghiwalay tayong dalawa, at hindi ko dapat ibinigay lahat ng pera sa kanila. Kung naibigay na, naibigay na, basta't magkasama tayong dalawa. Mas mahalaga yun sa anumang bagay. Mula ngayon, kahit ano pang sabihin nila, hindi na ako hihiwalay sa'yo. Hindi na tayo maghihiwalay. Tatay, nanay, dito na po kayo titira. Jianman.
Maliit lang naman talaga ang bahay ninyo. Pareho kaming pupunta rito. Saan titira ang bata? Nakausap na namin ang bata. Payag siyang ibigay ang kwarto niya sa inyo. Sa study room na lang siya matutulog. Paano mangyayari iyon? Lola. Kayo po ni Lolo ang tumira sa kwarto ko. Gusto ko pong matulog sa study room. Ha ha ha. Pwede na pong magkasama sina Lolo at Lola sa isang kwarto. Hindi na kailangang kumuha ng 2 kwarto. Talaga naman pong inihanda ito para sa inyong dalawa. Malaki ang kama at maganda ang sikat ng araw. Xiaomei. Naging pabigat ba kami sa iyo, anak, nay? Kapag sinabi ninyo pong pabigat, magagalit na po talaga ako. Noong bata pa po kayo ang nag-alaga sa mga anak ko. Inalagaan ninyo po sila ng 6 na taon. Noon po ba, inisip ninyong pabigat ang mga bata? Apo ko naman sila. Kayo naman po ay nanay ko rin. Namaga na po ang gilajid. May nana na po. Kapag pinatagal pa ng ilang araw, baka lumala pa ang impeksyon. Narinig ninyo po ba? Sabihin mo nga sa kanya, Yao Chiang. Akala ko po kasi sapat na ang painkiller. Pansamantala lang kayang pawiin ng painkiller ang sintomas. Hindi nito nalulutas ang problema. Ngayon po ay papahupain muna natin ang pamamaga. Kapag hamupa na po ang pamamaga, saka po natin gagamutin ang sirang ngipin. Kung ano po ang dapat gawin ng doktor, gawin po ninyo. Gamitin ninyo ang pinakaangkop na paraan. Magkano po ba ang magagastos? Depende po sa susunod na mga paggamot. Hindi pa po tiyak sa ngayon. Jianman. Bigyan mo muna ako ng race eta. Pag-usapan na lang natin pagkatapos ng bunot. Tay, huwag po kayong mag-alala sa pera. Nagsisimula pa lang kayong magpalaki ng bata, saan naman kayo kukuha ng ganoong kalaking halaga? Sandali, tay, may sahod naman po kami ni Jianman. Ang pampagamot po ninyo, kaya po naming ilabas. Hindi pa rin iyon dapat ginagastos ng walang ingat. Ang pagpapagamot po ninyo, masasabing walang ingat, nang bigyan ninyo ng 1,000,000 yuan ang anak ninyo. Hindi man lang kayo kumurap. Sige, masusunod po ninyo. Hindi ba't ako lang ang sinusunod mo? Bakit ngayon pati mga bata sinusunod mo na? Kung sino ang mabuti sa akin, siyang sinusunod ko. Xiaomei, may sasabihin sana ako sa iyo. Nay, sabihin ninyo po, pareho kaming titira rito. Kuryente, pagkain, gamot, lahat iyan nangangailangan ng pera. May kaunting pensiyon pa kami ng tatay mo. Mula ngayon, ibibigay na namin sa iyo. Nay, ang pensiyon po ninyo ay para sa inyo ni tatay. Nakatira kami rito sa bahay ninyo. Paano naman kaming hindi mag-aambag kahit piso? Kayo po ang namimili ng ulam. Si tatay naman ang tumitingin sa takdang aralin ng bata. Hindi ba't lahat ng iyan ay tulong na rin sa pamilya? Magkano ba naman ang halaga niyan? Ang pamumuhay ng isang pamilya, hindi dapat laging sinusukat sa pera. Kailangan po ninyong magtabi ng sariling pera ni tatay, para mabili ninyo ang anumang gusto ninyo, nang hindi na kailangang humingi pa sa amin sa bawat pagkakataon. Bakit ganyan ka kay Jang-uo? Magkaiba talaga ang dalawang pamilya. Magkaiba ang pananaw ng bawat isa. Baka natataranta lang talaga sina Kuya at Ate Lily. Hindi iyon pagkatataranta. Wala lang talaga silang pakialam sa magulang. Ako na ang magbubukas ng pinto. Kuya, anong ginagawa mo rito? Dinalaw ko lang po sina tatay at nanay. Anong sadya niya rito? Tatay. Kumusta na po ba ang ngipin ninyo? Mas mabuti na po, binilhan ko po kayo ng malalambot na pagkain, gatas, oatmeal, at prutas. Iwan mo na lang po dyan. Nanay, kumusta na po ang katawan ninyo? Mabuti naman salamat sa kapatid mo at sa asawa niya. Nay, alam ko pong galit kayo sa akin. Hindi naman ako nagagalit sa'yo. Kayo na po ang may hawak ng 1,000,000 yuan. Nakatira kayo sa malaking bahay. Kaming dalawang matanda. Kailangan pa naming magpasensya sa inyo. Nay. Alam ko pong mali ang ginawa ni Lily noong araw na iyon. Hindi lang po si Lily ang may kasalanan. Pinagalitan niya po si tatay na lumuhad sa sahig. Narinig mo naman pero hindi ka man lang lumabas. Pinatira niya ako sa storage room. Hindi ka rin naman tumutol. Hindi niya ako pinaghahain ng pagkain. Alam mo naman. Pero ang dahilan mo lang ay busy ka sa trabaho. Tatay, patawad po. Alam mo naman kung ano ang tunay na paggalang. Takot ka lang na kontrahin ang asawa mo, Nay.
Magbabago na po ako. Kung magbabago ka man, para sa sarili mo na iyon. Hindi natitira sa bahay ninyo ang tatay mo. Tatay, nanay, pumunta ako dito para sunduin kayo pauwi. Inihanda ko na po ang study room para sa inyo. Bumili pa po ako ng bagong kama. Hindi kami sasama. Dahil po ba kay Lily, pinagsabihan ko na po siya. Jang-woo, ang pag-aalaga sa magulang ay hindi lang pagpapalit ng kama. Hindi sapat na bigyan mo lang sila ng kwarto para masabing magalang ka. Ano pa po ba ang gusto ninyong gawin ko? Hanggang ngayon nagtatanong ka pa rin. Ano ba sa tingin mo ang dapat kong gawin? Ni minsan hindi mo inisip kung ano ang tama. Nandyan na si kuya. Bunso. Gusto ko pong sunduin sina tatay at nanay para sa amin na tumira. Kailangan po nating tanungin sina tatay at nanay. Kung saan po nila gusto, hindi ako makikialam. Hindi ko po sila pipigilan. Hindi kami pupunta kahit saan, dito na kami titira. Nay, kung malaman po ng mga tao sa labas, na doon lahat nakatira ang mga magulang namin sa bahay ng kapatid ko. Ano na lang po ang sasabihin nila tungkol sa akin? Kuya, gusto mo lang sunduin sina tatay at nanay. Dahil ba naaawa ka sa kanila? O natatakot ka lang sa sasabihin ng iba? Syempre naman, naaawa ako sa kanila. Nung sumakit po ang ngipin ni tatay, bakit hindi mo dinala sa ospital? Ako, kuya, iniisip mo pa rin bang lahat ng ginagawa namin? Pera lang ang habol namin. Ito po ang 1,000,000 yuan na bigay ni na tatay at nanay. Ni piso walang nagalaw. Hindi ninyo po ito nagamit. Balak po sana namin kumuha ng 100,000 yuan, pang down payment sa school district para sa bata. Pero hindi na po namin bibilhin ngayon. Bakit po? Ibabalik po namin itong 1,000,000 yuan kina tatay at nanay, bilang panggastos nila sa pagpapagamot at pangangailangan sa pagtanda. Jianman, pera ninyo ito. Hindi na po namin ito babawiin, Nay. Kung wala po kayong pera ni Itay, hindi po kami mapapanatag, nakatira po kami sa inyo. Kung nasa inyo po ang pera, hindi po ba pareho lang yun? Hindi po pareho. Kung nasa inyo po ang pera, kung ano po ang gusto ninyong kainin, bilhin o saan man po pumunta, hindi na po ninyo kailangang magpaubaya sa iba. Handa po ba talaga kayong ipagkait yun sa inyo? Kung maubos man po ang pera, kikitain natin ulit. Pero paano po natin mababayaran ang paghihirap na dinanas ninyo? Itay, Nay, itong 1,000,000 yuan. Naibayad ko na po ang pang-down sa sasakyan. Nabayaran ko na rin po ang bahagi ng utang sa bahay. Kung ibinigay namin sa inyo na po talaga yun. Hindi po namin balak na bawiin pa ito. Pero ibinalik ni Jianman ang pera. Kung hindi ko ibabalik, ano na lang po ang sasabihin ng ibang tao? Ano na lang po ang sasabihin nila tungkol kay Jang-woo? Mahigit 40 taon ka nang nabubuhay. Kailan ka po ba matututong tumigil sa pagpapadala sa sinasabi ng iba? Itay. Alam ko na po ang pagkakamali ko. Ang malaman ng pagkakamali ay hindi po pagpatak ng luha, kundi ang gagawin mo po mula ngayon. Bibigyan ko po kayo ng panggastos buwan-buwan, at dadalaw po ako sa inyo ng madalas. Hindi po namin kailangan ng panggastos. Kung talagang malasakit mo po, samahan mo silang mag-usap. Hi. Mabibili ng pera ang kama. Mabibili nito ang gamot. Ngunit hindi po nito mabibili ang isang tunay na malasakit. Itay, Nay, magbabago na po talaga ako. Hihintayin po namin yan. Itay, Nay, pumayag na po ba kayong bumalik? Hindi po. Alam ko na po yan, si Jianman. Sila po talagang dalawa ang nagsulsul sa inyo. Ano, hindi po sila ang may problema. Kami po ang nagkamali. Ano pong ibig ninyong sabihin? Namaga po ang mukha ni Itay dahil sa sakit ng ngipin. Hindi ko po siya dinala sa doktor. Hindi po kumakain si Itay. Hindi po namin siya inasikaso. Doon po natutulog si Itay sa storage room. Inakala po naming wala lang yun. Maliit lang po talaga ang bahay namin. Ano po ba ang magagawa ko? Sabi po ni Xiaobao kaya niyang matulog sa study room.
para po maibigay ang kwarto kay Lolo. Isang batang 10 taong gulang. Alam na po niyang malasakit sa matanda, kaming dalawang matatanda na. Puro na lang po kami dahilan. Sinisisi mo na naman po ako. Ako rin po ay may pagkakamali. At mas malaki po ang kasalanan ko kaysa sa iyo. Tatay ko po siya. Hindi po dapat ako nagbulag-bulagan. Ano na pong nangyari sa 1,000,000 yuan? May sinabi po ba sila tungkol sa pagsasauli? Hanggang ngayon po, pera pa rin ba ang iniisip mo? 1,000,000 yuan po yun. Hindi po ito maliit na halaga lang. Iyong 1,000,000 yuan na binigay natin. Ibinalik po lahat ni Jianmen kina Itay at Nay. Ano, baliw na ba sila? Hindi po sila baliw. Tayo po ang masyadong makasarili. Hindi mo rin po babalak ibalik ang pera. Nabayaran na ang kotse. Nabayaran na rin ang housing loan. Yang Shihi, paano mo pa mababayaran? Sa ngayon, hindi ko pa kayang bayaran. Mag-iipon na lang ako buwan-buwan. Dapat lang naman talaga na ang perang iyon ay magtabi para sa mga magulang natin. Hindi ako sang-ayon. Sa pagkakataong ito, hindi ko na kailangan ng pagsang-ayon mo. Naglakas loob kang magsalita sa akin ng ganyan. Dati kasi, takot na takot akong magalit ka. Kaya nakaranas ng hirap si tatay. Ang mag-asawa ay dapat may respeto sa isa't isa. Hindi pwedeng laging isa lang. Ang laging nag-a-adjust para sa isa. Para sa dalawang matanda, makikipag-away ka sa akin. Hindi sila dalawang matanda lang. Sila ang mga magulang na nagpalaki sa akin. Mama. Lolo, hindi na po ba kayo pupunta sa bahay namin? Problema ito ng mga nakatatanda. Bata ka pa, huwag ka nang makialam. Pero gusto ko po si Lolo. Noong hinahatid po ako ni Lolo sa eskwela, lagi pong masakit ang mga binti niya. Binuhat pa po niya ang bag ko. Paano mo nalaman na masakit ang binti ni Lolo? Nakita ko po siyang maglakad na pilay-pilay. Tinanong ko po siya. Sabi po niya, okay lang daw. Bakit hindi niya sinabi sa amin? Kasi ayaw po niya kaming bigyan ng problema. Mama. Punta po tayo kay Lolo para humingi ng tawad, pwede po. Tay, Nay, naparito po kami. Ano ang hihingin mong tawad kay Lolo? Noong araw pong iyon, masakit po ang binti ninyo. Pinabuhat ko pa po sa inyo ang bag ko. Bata ka, hindi mo kasalanan iyon. Ako na po ang magbubuhat ng mga gamit ninyo. Sige, hihintayin ni Lolo na maabyutan mo ako ng biyaya. Dahil narito na kayo, tuloy na po kayo. Tay, Nay, noong una po ay mali ang mga ginawa ko. Ano ba ang nagawa mong mali? Hindi ko po dapat ikinahiya ang pagtanda ni tatay. Hindi ko po dapat pinagawa si tatay ng napakaraming gawain. At hindi ko po dapat pinatulog si tatay sa bodega. Tay, alam ko pong isang simpleng patawad ay hindi sapat. Kung ayaw ninyo pong tumira sa amin, naiintindihan ko po, pero dadalawin ko po kayo ng madalas. At magbabago na rin po ako. Talaga bang alam mo na ang pagkakamali mo? Opo, alam ko na. Kung ganoon, tandaan mo. Ang matatanda ay hindi takot sa simpleng pagkain o lumang damit. Ang kinatatakutan nila ay ang ma-feeling na pabigat sa sariling anak. Tatandaan ko po. Tay, Nay, narito po ang 100,000 yuan. Ang natitirang pera ay unti-unti ko pong ibabayad sa inyo. Ibinigay na namin sa inyo ang perang iyon. Hindi na po namin iyon babawiin. Hindi po dahil gusto ninyo, kundi dahil gusto ko pong ibalik. Dati, akala ko po ang pera ninyo ay mapupunta rin sa akin sa huli. Ngayon, naiintindihan ko na po, ang pera ninyo ay dapat gamitin para siguruhin ang sarili ninyong buhay. Ang pera ay kikitain din. Ang pinakamahalaga ay ang madalas na pagbisita sa inyo, Tay, Nay. Opo, gagawin ko po. Kakaluto lang po ng pagkain. Magsiupo na po tayong lahat. Ako na po ang magdadala ng pagkain. Sige. Mayroon pa pong isang kalderong sabaw sa kusina. Masakit pa po ba ang ngipin ninyo, Tay? Hindi na po. Sa susunod na check-up po, sasamahan ko kayo. Hindi ba busy sa trabaho? Gaano man po ka-busy, makakahanap ako ng oras. Narinig mo yun, matandang lalaki. Sa wakas, alam na ng panganay mong anak na samahan ka sa pagpapagamot. Oo, narinig ko. Haha. Lolo, pagaling na po kayo. Ililibre ko po kayo ng samgyasol. Kakapagamot ko pa lang ng ngipin ko. Gusto mo agad akong sirain ulit. Matandang lalaki, galit ka pa ba kay Jang Woo? Sariling anak ko naman iyon. Hindi naman ako maaaring magtampo habang buhay.
Hindi ako ganoon kadaling magpatawad sa kanila. Tingnan na lang po natin. Kung talagang magbago na sila, bigyan mo ng isa pang pagkakataon ang anak mo. Pagkatapos ng nangyari, naunawaan ko na. Ano pong naunawaan ninyo? Hindi mahalaga kung kanino mapupunta ang pera. Ang mahalaga ay hindi tayo paghiwalayin. Magkasama tayo noong bata pa, at magkasama pa rin sa pagtanda. Bata pa lang tayo ay magkasama na tayong naghirap. Mas lalo na dapat tayong magkasama sa pagtanda. Kahit sa ilalim pa tayo ng tulay tumira sa hinaharap. Kailangan mo pa ring tumira sa tabi ko. Hindi pwede iyon. Bakit naman hindi pwede? Malakas ang hangin sa ilalim ng tulay. Pag nalamigan ka, sasakit ang ulo mo. Maghanap tayo ng mas mainit na lugar. Ikaw talaga, matandang ito. Guilan. Ano? Buong buhay ko, sinamahan mo ako. Marami kang tiniis na hirap dahil sa akin. Bakit mo pa iyan sinasabi ngayon? Kung sa susunod na buhay ay magkita tayong muli, gusto pa rin kitang makasama. Sa susunod na buhay, ayoko nang hanapin ka. Bingi ka naman. Pangit ng ngipin mo, at matigas pa ang ulo mo. Hehe, ano pong klase ang gusto ninyo? Gusto mo ba ng susunod sa lahat ng sinasabi ko? Sige, susunod na lang ako sa iyo. Nay, tay, kumain na po kayo ng prutas. Nandyan na po. Dahan-dahan lang, baka madapa kayo. Asikasuhin mo muna yung binti mo. Ayos naman po ang binti ko. Nagmamatigas ka na naman. Ang pinakamalaking biyaya sa buhay ng tao ay hindi ang kayamanan, ni ang halaga ng perang ibinibigay ng mga anak bilang sustento, kundi ang sa pagtanda, mayroon ka pa rin kasama sa buhay. At mayroon ka ring mga anak na marunong tumano ng utang na loob. Ang mga magulang na nagpapalaki sa kanilang mga anak ay hindi kailanman nagbilang ng kapalit, kaya ang mga anak na nag-aalaga sa kanilang mga magulang ay hindi dapat unang isinasaalang-alang ang kapakinabangan. Kung paano natin tratuhin ang ating mga magulang ngayon, buksan ay maaaring ganoon din ang ituring ng ating mga anak sa atin, nay, tay. Mula ngayon po, dito na kayo manirahan ng mapayapa, habang mayroon po kaming makakain. Hinding-hindi namin hahayaang magdusa kayo, nay, tay. Naghirap po kayo sa buong buhay ninyo. Sa mga susunod pang araw, kaming bahala sa inyo. Dahan-dahan lang po. Mrs., kontento ka na ba ngayon? Pwede na. Pwede na lang, HMP. Kontentong-kontento na. Ha ha ha.